Ito na nga ang nangyari. Hindi matanggap ang ticket ko kasi mali ang apelyado kong nilagay nila. So ito nga mga kababayan, ito nga po, lagi natin pinaalala ito sa ating mga kababayang uuwi ng Pilipinas, lalong-lalo na sa ating mga kapwa OFW, na lagi po nating i-double check ang ating mga ticket pag ito'y binigay ng inyong mga employer o amo, para just in case na may mali ay pwede po nating agad itong pabago sa ating mga amo para mabago ang mga kamalian na ito kung saan man siya nagpabook ng ticket, mga kababayan. Kaya panoorin po natin ang isang paalala ng ating kapwa OFW sa ibang bansa. Mahigit po na paalala sa ating mga OFW pag kayo ay bumili ng ticket at tingnan niyo po ang inyong ticket kung ilang pieces po ang nakalagay sa inyong ticket. Kasi po karamihan po sa ating mga OFW ay pagdating sa airport ay lumalagpas po ang kanilang bagahe at ito po ay hindi po nila nadadala or ito po ay nababayaran sa airport. Okay, first po na nagagawin natin, una-una pa lang, 5 days before your departure, pakicheck po ang inyong ticket. Kagaya ng pag-issue ng amo or kayo mismo ang bibili. Pero, ang suggestion ko po sa inyo, mas better po pag bumili kayo ng ticket, yung mismong agent po. Bakit? Pag nagka-problema po yung ticket or rush to rush po yung concern ninyo, masusolusyonan po yan pag hands-on po yung agent. Now, ano po yung first na gagawin natin? So, doon sa ticket, nakalagay po dyan, 7 kilogram, automatic na po pag bumili kayo ng ticket, at pag international po, automatic po yan na pag uwi sa Pilipinas, allowed po yan ng maximum 10 kilogram. Pero pag Pilipinas na po yan, na departure papunta sa inyong, halimbawa, Maynila to Cebu, mga ganyan po, 7 kilogram lang po yan. Okay? Mahal po ang babayaran ninyo per kilogram sa airport pagdating sa international. Okay, so ang nakalagay po dyan sa inyong ticket, alamin niyo po before your departure, titingnan niyo po kung ilang pieces yung dadalhin ninyo or ilang kilogram po yung dadalhin ninyo. So nakikita po natin na may 46 kilogram or 23 times 2, which is 46 po yun. So dalawang maleta po at plus yung hand carry which is 3 pieces po siya. Okay, so hindi po pwede na magdala ka po ng 4 na piraso kasi 3 lang po yung allowed. Pwede rin po mga sling bag sa lalaki po, pwede po yan yung maliit lang po, pero dito po yan sa international. Allowed po yan. Na-experience ko po yan, which is dito sa international. And number 2 na gagawin nyo po is pag halimbawa po, hindi nyo po nakikita ang inyong bagahe, itanong po mismo sa amo or mas better po, magtanong po kayo sa mga agent kung ano ang hindi nyo alam sa inyong bagahe, kung ilang pieces. Kasi minsan po hindi po natin yan nakikita kasi yung mga amo na nag-i-issue sa atin na ticket ay hindi po nila sinasabi sa kanilang mga katulong, so which is yung ibang katulong hindi po nila alam yung mga gagawin nila. So ang advice ko sana, pwede kayo magtanong at pwede kayo mag-advance sa may alam para masolve yung mga problema ninyo. So, pag nasa airport ka na kasi, pag sumobra yung mga baggage, hindi na po pwede yan pagdugtungin at kayo po ay magbabayad kung ito po ay over baggage na. Okay? So, pagdating naman po sa if in case na gusto niyo mag-add baggage, if in case lang po gusto niyo nang mag-add 10 kg kasi sumobra ka ng 5 or 10 kg, mas better po contact your agent at
Lalo na kung rush to rush. Ito pag flight mo na kasi may client ako na ganyan nangyari na cases. So which is na-solve natin, tawagan natin yung manager sa airport or sino ang manager doon sa airlines na sinakyan mo. Pag halimbawa Saudi Airlines or Emirates or Cebu Pacific, Philippine Airlines, so doon tayo makipag-coordinate if in case na ako yung agent or saan kayong agent bumili ng ticket, tapos kukontakin mo siya at sabihin mo mag-add ka ng 5 kg or 10 kilograms kasi po sumobra ang inyong ticket. Now, pag hindi po kayo bumili sa agent, tapos si amo po yung nag-issue nun, which is po nasa airport na po kayo, kayo mismo ang magbabayad. So, malaki po yung cost na mababayaran sa airport. At meron namang video rito mga kabayan na naging karanasan ng ating kababayang OFW nung umuwi sila sa Pilipinas, na dapat na alam natin ito para po hindi mangyari sa inyo ang pangyayaring ito kay kababayan. Kaya mga kabayan, ito po ang dapat nating i-check sa ating mga ticket kung tama ba mga impormasyon, lalong-lalo na ang ating mga pangalan. Dahil nga po, mayroong isang kababayan natin ang nagbahagi ng kanyang karanasan dito mismo sa Riyadh Airport dahil hindi po siya pinayagan makalipad ng immigration dahil po may mga mali sa kanyang pangalan o kaya naibaligtad ito. Mostly ang makikita natin sa ating mga pangalan sa ating ticket ay mauuna lagi ang ating apelyido, sunod ang ating pangalan, yung title ng ating gender. Kaya nga na-upload si kabayan at pinabili po siya ng bagong ticket. Hello guys, nandito po ako ngayon sa Paliparan at ito na nga ang nangyari. Hindi matanggap ang ticket ko kasi mali ang apelyado kong nilagay nila. And then ito, nakatambay ako. Tinawagan ko na rin yung amo kong lalaki, yung anak. So, oramis ko, pumunta naman siya at inasikaso. Pero hanggang ngayon, hindi ko siya dumarating. And then, sabi 5 o'clock daw ang arrival. Pero, pagkakaalam ko, hindi yan nasusunod. Kasi nga, hindi siya nasusunod. Marami pa kasi nakapila. Ayan, guys, nandito ako ngayon. Pila. Meron din akong kasama na ganun din ang sitwasyon niya. Mali ang apelyado. Kaya, ito, hintay-hintay lang. Pag may time, kahit pagod, nakakapanghina. Dito lang kami. Yan. Kaya nga mga kabayan, maging paalala ito sa ating lahat ng mga kabayang mga OFW pauwi ng Pilipinas na lagi po nating i-double check ang ating mga ticket kapag bigay pa lang ng inyong mga amo o employer kung tama ba ang ating mga pangalan at may check-in baggage allowance tayo sa ating mga ticket at sa hand carry bag allowance naman ay wala naman pong nakalagay sa ticket, ay automatic po ito na meron dyan sa ticket natin. Pero sa check-in baggage allowance, dapat nakalagay dyan kung ilang kilo po ang ating bagahe na pwedeng dalhin. Dahil po ang check-in baggage allowance ay pwede pong alisin at hindi isama sa pag-book ng ticket ng mga kuripot nating mga employer or mga wais na ating mga amo, mga kababayan. Magkano po ang ano? Ate, may babayaran ka? 190 daw yung babayaran ko. Hindi alaw nung hindi binayaran ng amo ko yung aking bagong sticker lang. Ito ay dagdag lang din po ate. Tulungan. Tinutulungan ako ng mga kabayan ko dito. Ate, Kulang siya ng 190 ate. Thank you so much.